Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-14 na linggo na sa karaniwang panahon, 14th Sunday in Ordinary Time. Gusto kong ituon natin ang ating pansin at atensyon sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus ay humirang pa ng 72 at sinugo silang dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Habang nagdinilay ako, naalala ko po yung isang proverb na nagsasabing, strength in numbers. Sabi ko nga, siguro yung iba dito na mahilig sa basketball, naaalala yung isang team na ito yung niyayakap na prinsipyo. Yung Golden State Warriors, nung sila'y nagcha-champion pa, yung slogan nila, yung motto nila, strength in numbers. At anong ibig sabihin nito? Pangkaraniwan kasi, sa isang kupunan, merong tinatawag na star player, na para bang lahat na lang iaasa doon sa star player na yon, na bubuhatin yung buong team para manalo. Pero, yun nga, since the philosophy ng Golden State Warrior is strength in numbers, they don't just rely on a single player. Ibig sabihin, every player, bawat manlalaro, bawat membro ng team ay merong role na dapat gampanan. At syempre, kapag ang kalaban mo, team, hindi lang isa, hindi lang yung star, di ba? Kahit sa mga larong kalye, kapag merong wakaw, siya lang mag-isang gustong hawak ng bola, hindi sa lahat ng oras, mananalo yun. Kasi darating ang punto, mapapagod at hindi niya kayang labanan ang buong koponan. Ano yung wisdom? Ano yung gustong ituro sa atin? Bakit binabanggit ko ito sa inyo? Hindi naman ho napapagod ang ating Panginoon. Hindi naman po siya nagreklamo sa atin. Pagod na ako, kailangan ko ng katulong. Hindi. But Jesus wanted to share. Binahagi ng ating Panginoong Jesus yung kanyang gampanin, yung kanyang misyon. Una, nanduroon yung 12 alagad. Matatagpuan natin in the Gospel account according to St. Matthew and St. Mark. But in the Gospel account according to St. Luke, it was not only the 12 apostles that were sent. Hindi lang yung 12 alagad ang sinugo at binigyan ng kapangyarihan ng katulad ng ginagawa ng ating Panginoon. Ngayon, sa mabuting balitang ating binasa, ayon kay San Lucas, the same power, the same mission is given to the 72 other disciples sa 72 pang mga alagad. At anong gustong sabihin nito sa atin? Madalas kasi, nasa isip natin kapag gawaing simbahan, gawaing pangreliyon, gawaing pagmimisyon, sinong nasa isip natin? Si Father. Sinong nasa isip natin? Yung mga consecrated. Ito yung kanilang gampanin. Ito yung kanilang misyon. Pero nakakalimutan natin na kahit anong bukasyon, yung pagiging may pamilya, yung pagiging guro, yung pagiging lingkod bayan, ay maaring maging daan para maranasan ng mga tao ang paghahari ng Diyos. Sa totoo lang, di ba, ang bukasyon sa nagsisimula. The seedbed, the cradle of vocation, it is being nurtured saan? Sa loob ng pamilya. It is the family that paves the way para maranasan ng isang miyembro ng pamilya ang paghahari ng Diyos. Bago pa man si Father, nanduroon na yung mga magulang. Kanya nga po,
ito yung sana makita natin. Yun nga lang, sabi ko nga kasi sa inyo, madalas, ang nasa isip natin, sila lang ang may trabaho niyan, sila lang may, it is their work, it is their job. Let them do it. No? Parang, palagi na lang si father, o kaya si sister, the consecrated. But no. Alam niyo po, kailan ba natin tinanggap na tayo binahaginan din ng gampanin ng ating Panginoong Jesus? Let us be reminded of the baptism that we received. Ng binyag na tinanggap natin. Nang bininyagan tayo, anong ginawa sa atin? Hindi lang naman po tayo binuhusan ng tubig eh. Nang bininyagan tayo, pinahiran ho tayo ng langis. O yun nga lang, yung kasing mga nagpapabinyag at yung mga nag-aanak sa binyag, minsan, ano lang after sila sa picture. No? Hindi nagtuturo yung katikista, hindi naman iniintindi. No? Hindi naman inuunawa. Alam nyo yung pagpapahid, kasi every symbol na ginagamit sa sakramento ay meron pong kahulugan. No? At ano nga yung simbolo ng pagpapahid ng langis? In the Old Testament times, no, sino bang pinapahiran ng langis? Pari, propeta, at hari. Di po ba ito yung gampanin ng ating Panginoong Jesus? Si Jesus ay pari, propeta, at hari. Kaya ho, bilang mga binyagan, nakikibahagi tayo sa pagkapari, pagkapropeta, at pagkahari ng ating Panginoong Jesus. Oo, merong mga tinatawag ordained priest. Pero by virtue of our baptism, sa pamamagitan ng ating binyag, tayo po ay pari, propeta, at hari. Sana ko nakikita natin yon. Kaya nga, the task of sharing ng pagpapahayag, malapit na ang paghahari ng Diyos. It is not only the sole task of the priest. Hindi lang yan sariling gawain o gampanin ng pari. Ano pa? Kung ilalagay natin ito sa gawain ng simbahan, sa picture ng simbahan, no? Di ba, ang simbahan, no, sabi ko nga sa inyo, dati kasi lahat nakasentro kay Father. Kaya si Father nung araw, yung mga pari nung araw, hindi lang pari. Ano pa? Engineer. No? Kahit hindi naman engineer. No? Nagiging engineer. No? Di ba? Kaya nga, pero tingnan nyo, especially nowadays, pwede bang ganon? Alam natin na kayo, masigit kayong marunong when it comes to other things. No? Mas expert po kayo when it comes to other things. Hindi naman kami nag-aral sa seminaryo ng inhinyero eh. Kaya nga, pagka pinipilit ni Father maging engineer, anong nilalabasan? Oh. Sisirain to, gigibain to. Maya pagka hindi umubra, giba na naman ulit. Kaya mga tao, busit na busit. Kasi daming gastos. No, tingnan nyo, kapag nagtutulong-tulong, kapag natatap yung bawat kakayanan na meron sa loob ng isang simbahan, sa loob ng isang parokya, anong mangyayari sa ating parokya? Anong mangyayari sa ating simbahan? It will become a church that is alive. That is not only centered on the priest. It is a church na katulad ng in-envision ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa ay mayroong role na ginagampanan. Yun nga lang, minsan sabi ko nga sa inyo, minsan ang problema nasa attitude din namin. Kasi minsan we are afraid. Takot. Bakit takot? Kasi baka ma-overpower
No, alam nyo, di ba merong tinatawag natin, ewan ko kung napapakinggan nyo yung salitang ito, empowerment of the laity. No? Ano, sino ba yung laity? Laiko. Sino yung laiko? Kayo. O kaya, kasi nung araw, palaging yun nga, sabi ko, lahat nakasentro sa pari. Pero tingnan nyo ngayon, empowerment of the laity, you are given roles. Meron kayong mga role na ginagampanan. Kasi hindi ho kakayanin mag-isa ng pari lang. No? At sabi ko nga sa inyo, a church that yung mga mananampalataya ay nakikibahagi ay isang simbahan na buhay. At ito ang simbahan na in-envision ng ating Panginoong Hesukristo. Sana ho makita natin yon. Do not be afraid to share. Do not be afraid to participate. Huwag tayong matakot na mag-participate. Pero syempre, when you are empowered, huwag naman maging overpower. Ano? Yung iba naman kasi gusto nang i-dominate si Father. Ano? When you are being empowered, kaya nga merong paalala sa atin No, anong paalala, di ba? Yung attitude ng pagiging kordero, lamb. Ano ba yung kordero? Maamo. Yung iba, pagka nabigyan mo ng role, hindi na nagiging maamo Hindi na mababa ang loob Nag-aangas. Kaya pala gustong magkaroon ng pwesto kasi para mag-angas. Hindi ho yun. We have to check our attitudes, no? And then, yun nga, sana makita natin to, no? Alam nyo, sa isang parokya na pinanggalingan ko, isang example para makita natin ang kagandahan, no? Alam nyo kasi yung pagpapadama, yung pagpapahayag ng paghahari ng Diyos, it's not about teaching only. Hindi lang ito tungkol sa pangangaral. Diba, paano ba pinadaman ni Jesus ang paghahari ng Diyos? Anong ginawa niya? Maliban sa pangangaral, nagpagaling ng mga may sakit. Ano pa? Yung mga makasalanan na nalalayo, inabot. No? So, hindi lang ito tungkol sa mga bagay na yung pangangaral lang. Doon sa isang parokyang pinanggalingan ko, yung isang pari, he was able to come up this brilliant idea. Para sa akin, it's a brilliant idea kasi, tingnan nyo, nagkaroon doon ng health kiosk. At yung health kiosk na yon, kasi di ba sabi ko nga sa inyo, sa bawat parokya, there are different talents, iba't ibang kakayanan. Tinap niya yon. So every Sunday, doon sa health kiosk, yung mga doctors na nanduroon sa parokya, nagsasalit-salitan sa sa paglilingkod, libre. Merong consultation. Halimbawa, ngayon linggong ito, merong yung sa mga bata. Sa susunod na linggo, yung mga dentist naman na doktor, nagsasalit-salitan. And look at that. So, we don't only preach the kingdom of God is at hand, pero pinadarama natin sa kanila, totoo, the kingdom of God is here sa pamamagitan ng hindi lamang sa pangangaral sa pulpito, ngunit sa pamamagitan din ng paglilingkod. Iba't iba man ang bukasyon, hindi nangangahulugan, wala kayong bahagi. Iba't iba man ang ating bukasyon, yan ay lahat magagamit kung tayo, katulad ng 72 pang mga alagad, ay makikibahagi, susunod sa utos ng ating Panginoon.